Mga nagaganda ang talo ng pangunahing bentahe ng lungsod ng Iligan pagdating sa turismo. Pinakamalaking bahagdan din ng pangangailangan ng kuryente rito mula sa mga talon. Pero isang rumaragasang katotohanan ang nakarating sa investigador. Sa Purok 13 ng Barangay Buruon, Iligan City, isang epidemya raw ang dinaranas ng mga residente. Ang itinuturo nilang dahilan, ang ibinubugang usok ng isang plantang malapit dito. Isa raw sa mga dinapuan ng sakit ang 2 taong gulang na anak ni Marilu at Mario. Yung sa anak ko, yung palaging mag-ano sa dagat. O yun o, tingnan mo ang kamay at saka paa. Problema sa balat. Pag-aalala na mag-asawa kung ano-anong sakit na ang dumarapo sa kanilang pamilya. Palagi nang sumumpong ang asma ko. Kaya nga, gusto ko nga, para sa akin lang, gusto kong huminto na ang planta na yan. Dahil diyan nagsimula ang sakit namin. O noon, wala man kaming yung mga sabi-sabi nila na marumi raw ang paligid namin. Pero noon wala man kaming ganyan na sakit. Ngayon na lang man kami nagkasakit ng ganyan. Lagi na ako, ubo-ubo. Kasi basta usok. Labas na lang usok. Sa mahigit 10 taon nilang paninirahan dito, ngayon lang daw nila pinasan ang ganitong kalbaryo. Hindi kami makakilos, hindi kami nakapaghanap buhay dahil nagkasakit kami. Paglanghap namin sa hangin, iba ang malanghap namin. Mayroon pang mga alikabok. Ganito rin ang daing ni Henry. Nagdudulot ng mga sakit sa amin sa taga rito. Purisyo talaga siya. Gaya ng pigsa, kati sa katawan, at saka ubo. Masakit ang lalamunan. Ang kanilang 3 anak hindi rin daw nakaiwas sa mga usong sakit sa barangay. Nung una, wala pa yung planta ng nickel na yan. Yung mga anak ko palaging naliligo sa dagat. Hindi naman sila nagkaroon ng mga kati-kati sa katawan. Pagkatapos umahon yung mga anak ko, after ng mga 7 days, naglabasan na yung mga kati-kati. Ang pamilya ni Marilu at ang pamilya ni Henry, kabilang sa mahigit 50 residenteng apektado ng sakit sa balat. Allergic contact dermatitis yan. Ngayon, as to saan nang gagaling yan, ang po pwedeng panggalingan yan is po pwedeng posibleng itong mga skin nitong mga pasyente natin is na-expose sa isang unknown substance na nagkokos ng reaction sa kanila. Sa aming pag-iimbestiga, ito ang aming nalaman. Ang Platinum Group Metals Corporation o PGMC, isang kumpanya ng nickel production o plantang gumagawa ng mga kagamitang tanso at pilak gaya ng kopyetos, kawali at kardero. Pag-aari ito ni Ramona Taide. Agosto ng nakaraang taon nang itayo ito sa Barangay Buruon. Sa aming pagmamanman, ito ang aming natuklasan. May tagas na kulay kalawang na galing sa planta. Diretso mismo sa dalampasigan. Sa creek na ito, may rumaragasang agos din mula sa planta. Diretso rin ito sa playa kung saan naliligo ang mga residente. Mula nang maitayo ang PGMC rito, sa karaw nagsulputan ng mga sakit sa balat ng mga residente. Nag-start kasi yung problema ng matayo yung maglanta mismo. May alikabok sa taas. Tapos, right after ko ma-experience nila na yung alikabok po sa kanila, kagad nangangati yung mga tao doon. Yung iba naman, pagkatapos maligo sa dagat, mangangati yung mga katawan nila. Nung dumating yung planta na yan, yun, nagdulot ng mga sakit. Ito nga yung isang bisis na ako naligo ng dagat, ayun, nagkaroon ako ng ganito. Kung libangan dito ang pagliligo sa dagat, pagnyunyog at pagsasaging naman ang pangunahing kabuhayan. Pero dahil daw sa alikabok na galing din sa planta, apektado ang kanilang pinagkakakitaan. Matutuyo ang dahon at saka bunga ng nyug at saka saging.
Mapapansin na tila tinirhan na ng pulang alikabok na galing sa planta ang mga puno rito. Yung mga buko, yung mga dahon niya, tamaan ng mga alikabok. Biglang namatay yung mga dahon niya, yung mga tangkay. Yung mga saging naman, ganun rin. Hindi siya nag-produce ng bunga kaagad. Inilapit na raw ng punong barangay ang problemang ito sa City Hall. Dinala namin sa Sangguniang Palungsod, no, ang problema. Tapos ang Sangguniang Palungsod naman, may resolution sila, hindi rin namin natanggap, hindi rin namin nakita. Pangakong napakulang daw ang kanilang natanggap. Kaya sinamahan namin ang mga opisyal ng barangay pabalik sa City Hall. Ayon sa alkalde, pinag-aaralan na nila ang kaso ng mga residente ng barangay Buruun. Meron lang daw silang isinasaalang-alang. Ang PGMC ay isang bagong kumpanya na nag-invest dito sa Iligan and meron silang in-employ na marami ring mga empleyado. However, we cannot also pay a very high price if the price is the safety and health of our people. We are going to support this investigation. Ibang solusyon naman ang naiisip ng kanilang kongresista. Dapat ipesara ng gobyerno muna. Pangalawa ang gagawin, imbestigahin sa DNR or sino man ang nagbigay ng mga permit kung nakakomply ba sa mga requirements, especially sa pollution devices, no? Pangatlo, kung talagang papayag ang tao nga mag-operate ulit, maka-operate sila. Idinulog na rin ng kongresista ang problema sa Central Office o punong tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kaya ang mga kinatawan ng DENR kasama na rin naming nag-imbestiga. Maraming hangin dulot ng pagsunog sa paggawa ng kanilang produkto. Ongoing pa ito kasi bago na ito eh. Naku sir, halos 2 taon na po kayong bukas, pero wala pa kayong air pollution control device hanggang ngayon. E di po ba requirement yan sa Environment Compliance Certificate o ECC ninyo na mula sa DENR? Maging ang malakkalawang na tubig mula sa kanilang planta na dumidiretso sa dalampasigan, hindi nila pinagkaila. Saan galing yan, sir? Dito sa waste namin, sa mga process water namin, dinadala namin sa kuhan. May underground kanal yun eh. It's connected to the filtration plant sa baba. Nang ipasuri ng investigador ang tubig dagat sa barangay Buruun, ang resulta, positibo nga sa nickel ang tubig. Pwedeng maging cause ito, maging dahilan ito para magkaroon ng epekto sa katawan ng tao pamagitan ng allergy. At ito na nga yung natawag na rashes. Sa pag-aaral na inilabas ng Department of Health, hanggang 0.02 mg lamang ang pinapayagang nickel na posibleng mahalo sa anumang tubig. Pero paano na lang kung ito ay sosobra? Sus, Mariosep! Any other kind of metal can cause the same, can be cancerous, no? Base sa nakita ang pagkukulang ng Platinum Group Metals Corporation, inirekomenda ng DENR na pansamantala munang suspindihin ang operasyon ng planta habang iniimbestigahan pa nila ang kaso. Nakita naman natin talaga may mga lapses din yung kumpanya. Nire-recommenda natin yung mga proseso na yan na hindi naman talaga in-approve o kasama sa approval sa ECC, ay patigil muna. Dapat yan, pagka yan inoperate nila, dapat control device niya, air pollution control device, nasa ayos yun. We will abide by what the DNR says. Ang iniisip lang namin na maapekto ang hanap buhay ng maraming tao doon. Kaya kung pwede, mas mabuti, we'd actually find a way of going forward, no? And find a way of solving the problem kung may problema. So every week, magkakaroon ng air sampling, water sampling, para malaman talaga kung may excess yung mga smoke o dust na nanggagaling sa planta.
Samantala, nagbigay na rin ng tulong medikal ang City Health Office ng Iligan para sa mga residenteng tinamaan ng sakit sa balat. So, nagbigay tayo ng antibiotics na kasama, pero of course, nagbigay din tayo ng para sa kate, okay, na gamot, and then ginamot din natin yung mga may ubo. Ang Republic Act 8749 o ang Philippine Clean Air Act at Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act ang mga batas na sumasaklaw pagdating sa usaping polyusyong pangkalikasan. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa dalawang batas na ito, maaaring makulong mula 6 hanggang 10 taon at may multang 100,000 piso. Hanggat wala pa ang resulta ng investigasyon ng DENR, patuloy na isusulong ng mga taga-barangay Buruon ang laban na kanilang sinimulan. Nais kasi nilang maibalik ang rumaragasang kasiyahan at kalinisan sa kanilang kapaligiran.